Good morning po sa ating lahat. And medyo marami-rami na po tayo. Kanina medyo onti eh. Yun, patuloy po nating buksan ang ating mga Bible sa 1 Corinthians chapter 1. Tuloy po natin yung series po natin sa 1 Corinthians. Nasa chapter 1 pa rin po tayo. Nasa verses 18 to 25. Pero bago po tayo magsimula sa ating mensahe sa umagang ito, reviewin po muna natin yung mensahe natin last week. Last week, preach po sa atin ni Brother Linwell ang verses 10 to 17. And in that passage, Paul was dealing with a very serious problem in the Corinthian church, division. The church was splitting into groups. Nagkakagrupo-grupo na po sila. May nagsabing, I follow Paul. Sa iba naman, I follow Apollos. Ang iba, I follow Cephas. Meron pang nagsabing, I follow Christ. Na para bang mas spiritual sila kaysa sa iba. And Paul's response was clear. He called them to be united in Christ. Tinawag niya sila na magkaisa kay Kristo. Pinaalala niya na ang unity ay utos ng Diyos. Nakiusap siya sa kanila na magkaroon sila ng iisang isip at iisang pananaw. He reminded them that unity is grounded in Christ alone. Christ was not divided. Si Kristo ay ipinako para sa kanila. At sa pangalan ni Kristo, sila ay nabautismuhan. Hindi sa pangalan ng kahit sino mang tao, sino mang leader na nasa church nila. Importante ay, and he reminded them that unity is centered on the gospel. That he was not sent to baptize, but to preach the gospel. Not with words of eloquent wisdom, lest the cross of Christ be emptied of its power. Importante po yung last line na yun. Not with words of eloquent wisdom, lest the cross be emptied of its power. Bakit nga ba po ito sinabi ni Paul? Again, recall natin, di ba nga pumipili kasi sila ng mga leader na gusto nilang sundin, gaya ng sinabi natin kanina. Base sa kung sino yung pinakamahusay o pinaka-eloquent na magsalita. And Apollos, one of the names that were mentioned here, one of the names they were following, was exactly that. He was known for being eloquent and learned. Kaya nung sinabi ni Paul na hindi siya sinend para mangaral gamit ang words of eloquent wisdom, direkta niyang kinukontra ang mismong standard na ginagamit ng mga taga-Corinth sa pag-evaluate ng kanilang mga teachers. They were ranking leaders by worldly wisdom. And Paul is saying that is the wrong standard. In simula sa verse 18, sinabi niya kung bakit. At ito po yung pag-aaralan natin ngayong umaga. Now, before we dive into the text, bigyan ko muna kayo ng kaunting background tungkol sa sitwasyon nila sa Corinth. Again, nalaman po natin nung intro natin sa 1 Corinthians that Corinth was a very busy, very wealthy city. At base sa aking research po, yung city ng Corinth ay puno ng mga so-called sophists. From the word sophisticated, sophists. Ibig lang sabihin, sila yung mga public speakers, debaters, teachers. Sila raw ay binabayaran para makipagdebate at magpahanga ng mga tao. Dahil sa kultura nila, mas mataas ang tingin sa wisdom, eloquence, at rhetorical skill. Kung mas magaling at matalinhaga kang magsalita, mas nagiging credible ka sa paningin ng mga tao. At ang problemang ito ay hindi lang nasa labas ng church. Nakapasok na ito sa loob mismo, sa loob ng church. Nakita natin niya last week. They were dividing over personalities, choosing who to follow based on who was the most impressive teacher. At hindi po maliit ang problemang ito. Ang pagnais nila ng worldly wisdom ay hindi lang simple dahil sa kultura nila. Dahil unti-unti na itong inaapektuhan yung mismong gospel.
So in that situation, Paul writes, verse 18. And this verse is the main point ng lahat ng kanyang sasabihin. Dito po iikot yung buong passage natin sa umagang ito. Basahin ko po in ESV, verse 18. For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Pansinin po natin yung pagkasabi ni Paul. Those who are perishing and those who are being saved. Naka-present tense. Nasa kasalukuyan. Paul is not talking about two future categories of people. Kung ano yung mangyayari sa dalawang klase ng taong ito sa hinaharap. Pagkos ang tinutukoy niya ay dalawang realidad na nangyayari na ngayon mismo, sabay, bilang tugon sa iisang mensahe. Dahil maaring may dalawang tao makarinig ng eksaktong parehong gospel, ng eksaktong parehong word of the cross, pero maaaring magkaiba ang magiging response nila. Ang isa, maririnig ito at sasabihin, kalokohan lang yan. Ang isa naman, maririnig ito at sa pamamagitan nito ay naliligtas. Same message, different response. At yan po yung tension na ipapaliwanag ni Paul sa passage na ito. Kaya ito po yung mensahe natin sa umagang ito. Ito po yung gustong ipakita ni Pablo po sa atin. Paul corrected the Corinthian church pursuit of worldly wisdom by grounding them in the word of the cross. Foolishness to those perishing, but the power and wisdom of God to those being saved. Itinama ni Paul ang paghahangad ng church ng Corinth sa worldly wisdom sa pamamagitan ng pagbalik sa kanila sa gospel. Ang gospel na ito ay kalokohan lang sa mga taong napapahamak. Pero ito ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos para sa mga taong inililigtas. Dalawa lang po yung outline natin sa umagang ito. Yung main point lang din po, i-divide natin. First, to those perishing, the word of the cross is folly. And second, but to those being saved, the word of the cross is the power and wisdom of God. Tapos kada outline po, meron pong 3 subpoint. Kaya medyo marami. First outline, to those perishing, the word of the cross is folly. Because God has made foolish the wisdom of the world. Verses 19 to 20. Ginawang kalokohan daw ng Diyos ang karunungan ng mundo. Tignan natin kung paano binuo ni Paul yung kanyang argument. Hindi niya ito sinimulan sa sarili niyang opinion. Hindi siya gumawa ng isang mahusay na argument gamit yung sarili niyang wisdom. Ang una niyang ginawa ay dumiretso siya sa scripture. Look at verse 19. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Kinote niya ito mula sa Isaiah. And the fact that Paul starts here is already significant. He is not using his own wisdom to argue against wisdom. Hindi na ginamit ang sarili niyang wisdom para kontrahin yung wisdom ng mundo. Hinahayaan niya ang salita ng Diyos na magsalita. Pinakita niya na sa paraan ng kanyang pangangaral, ang mismong point na gusto niyang ituro. And notice, sinabi na ito ng Diyos bago pa man umiral yung mga philosophers at scholars na ito. Before Socrates, before Plato, or Aristotle, bago pa sila lahat. Matagal nang sinabi ng Diyos na ang kanilang wisdom ay mauuwi sa wala. This was not Paul's reaction to their philosophy. This was God's verdict. God Himself, hatol ito ng Diyos. Sinulat na, sinabi na niya daan-daan taon pa bago nag-exist ang mga philosophers na ito. God said, I will destroy the wisdom of the wise.
I will thwart the discernment of the discerning. Tapos na ang usapan, nakatakda na ito. Then Paul presses it further. Verse 20. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the debater of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Tinutukoy ni Paul dito yung mga philosophers, yung mga scholars na na-mention natin. Yung mga hinahangaan ng mga taga-Corinth. And he asks, where are they? Nasaan nga rin sila ngayon? Anong bunga ng kanilang galing? Saan sila dinala nito? Wala. God has made them foolish. Ginawang kalokohan lang ng Diyos ang karunungan nila. At pansinin natin, hindi sinabi ni Paul na kulang lang yung wisdom nila o hindi sapat. Mas mabigat yung sinabi niya dito. Sinabi niya, ginawa itong kalokohan ng Diyos. Magkaiba po ito, no? Kasi kapag sinabi mong insufficient, ibig sabihin, kung kulang lang, pwede mo pang dagdagan. Pero kapag sinabi mong foolish kasi, mas mabigat eh. Kalokohan na talaga, mali. Hindi lang basta kulang ang wisdom ng mundo. Mali talaga ito. Kalokohan. Kaya ito po yung point ni Pablo dito. God has already made foolish the wisdom of the world. Matagal na itong idineklara bago pa ang mga philosophers at scholars na ito nandito sa Corinth. Kaya kapag tinitignan ng mundo ang gospel at tinatawag itong kalokohan, church, wag na tayong magulat. Wag na tayong matisod o wag na tayong manghina. Dahil matagal nang sinabi ng Diyos na ang wisdom ng mundo ay mauuwi sa wala. The word of the cross is folly to those perishing, and that is exactly what we should expect. Totoo pa rin po ito hanggang ngayon. Dahil nabubuhay tayo sa mundong pinahahalagahan yung intelligence, education, sophistication. At minsan, baka napapaisip po tayo, parang napakasimple lang ng gospel natin. Parang masyado na itong offensive. O parang kalokohan lang kumpara sa lahat ng ideya at filosofiya ng mundo. We think, if only we could make it sound smarter, more credible, more impressive. But God already settled this. Their wisdom was never the standard. Second subpoint. To those perishing, the word of the cross is folly because the world did not know God through their wisdom. Verse 21. Hindi kilala ng mundo ang Diyos sa pamamagitan ng sarili nitong karunungan. Sabi sa verse 21, for since in the wisdom of God, the world did not know God through wisdom. It pleased God through the folly of what we preach to save those who believe. May tatlong bagay na kailangan nating himayin dito sa verse 21. Una, in the wisdom of God. Ibig sabihin, sa karunungan ng Diyos, ganito na niya talaga dinisenyo ang lahat. Ang hindi pagkilala ng mundo sa Diyos, gamit ang sarili nitong wisdom, ay hindi aksidente. Sa kanyang karunungan, itinakda na ng Diyos na ang landas ng human wisdom ay hindi kailanman hahantong sa kanya. Not because human wisdom was not sophisticated enough, kundi dahil hindi naman ito yung daang itinakda ng Diyos para makilala siya. Imagine niyo po ito. Meron pa akong example dito. Halimbawa, nagda-drive ka. Alam na alam mo yung daan, confident ka sa daan na papunta sa kung saan mo gusto pumunta. Mabilis pa yung takbo mo, may GPS ka pa, goods naman lahat. Pero yung problema, wrong way ka pala, mali. Hindi pala doon. At kahit gaano ka kagaling mag-drive, kahit gaano ka kaganda yung GPS, lahat ng nasa iyo, hindi ka pa rin makakarating doon. Kasi wrong way na talaga. Hindi na yun yung daan papunta. That is what
Paul is saying about human wisdom and the knowledge of God. The road of human wisdom was never going to get there. Hindi talaga yun yung daan para makilala ang Diyos. Pangalawa, the world did not know God through wisdom. The word know here is not just intellectual knowledge na no, na alam natin. It is personal, relational knowledge. The world, with all its philosophy and sophistication, could not arrive at a personal knowledge of God. Ang pinakamagagaling na isip ng kasaysayan, kahit gaano sila katalino, kasipag maghanap ng katotohanan, hindi nila natagpuan ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling wisdom. And that tells us something important. God is not discoverable through human effort. We all know this. He must reveal Himself. Kailangan niyang ipakita ang kanyang sarili. At ikatlo, ito yung pinaka-importante dito sa subpoint natin. It pleased God. Nalugod ang Diyos. It pleased God. Hindi sinasabi ni Paul na napilitan ang Diyos. Hindi niya sinasabi na nag-fail yung human wisdom kaya kailangan ng Diyos ng plan B. Hindi. It pleased God. Nalugod ang Diyos. Ibig sabihin, ito yung kanyang sariling desisyon. Pasya niya ito. Sinadya niya, ginusto niya. Bilang soberan niyang Diyos, ito ang kanyang piniling paraan. God was pleased to save those who believe through the folly of preaching. The cross was not a backup plan. This was always the plan. God was pleased to do it this way. Kaya ang pagiging offensive ng cross ay hindi accident. Ang pagiging foolish ng gospel ay hindi siya para bang flaw or error. Ito po mismo ang disenyo ng Diyos. Sinasadya at nalulugod ang Diyos na magligtas sa pamamagitan ng bagay na tinatawag ng mundo na kalokohan. Kaya ito po yung point. The world not knowing God through wisdom is not a failure of the plan. It is the plan. God was pleased to save God was pleased to save through what the world calls foolishness. Kaya kapag natutugso po tayo na pagandahin yung gospel, gawing mas malupit, ganun, dagdagan, o kaya naman ay sugarcoat natin para mas tanggapin ng mundo. Kung ganun, lumalaban na po tayo sa mismong paraang kinalulugdan ng Diyos. Dahil hindi naman layunin ng Diyos na i-impress ang mundo. Nalugod siyang magligtas sa pamamagitan ng cross. Ikatlong subpoint, the world demanded other things. Verse 22. Ngayon naging specific si Pablo. Look at verse 22. For Jews demand signs, and Greeks seek wisdom. Dalawang grupo yung binanggit ni Paul. Mga Hudyo at mga Griego. At sa dalawang grupo na ito, parang kinakatawan nila yung buong mundo. Bawat isa ay may sariling ideya kung anong dapat itsura ng Diyos kapag kumilos siya. Jews demanded signs, tangible, visible, mga makapangyarihang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Alam natin kung bakit. Diba sa buong kasaysayan ng Israel, paulit-ulit nilang nakita ang Diyos na kumikilos sa makapangyarihang paraan. Hinatin niya ang dagat, nagpadala siya ng apoy mula sa langit, nagpalabas ng tubig mula sa bato. Yun yung nakasanayan nilang paraan na pagkilos ng Diyos. Kaya, nang marinig nila ang tungkol kay Jesus, Messiah, na napako sa krus, pinahiya, at pinatay na parang isang kriminal, hindi lang sila nadismaya. They were offended.
Natisod sila. A crucified Messiah made no sense to them. That was not how God was supposed to show up. They wanted signs, and the cross gave them none. Samantala, ang mga Griego naman ay naghahanap ng wisdom. Gusto nila yung pilosopiyang intellectual, mga argumentong matalinhaga. Pinagmamalaki ng kulturang Griego ang reason at debate. Kaya, nang marinig nila ang gospel na ang Diyos naging tao, na namatay siya sa krus, at yun na lang yung paraan ng pagliligtas, hindi lang tumutol ang mga Griegong ito. Tinawanan lang nila ito. It was absurd to them. Foolishness. It did not meet their intellectual standard. Nakita natin two different groups, two different demands, but the same problem. Neither wanted the cross. Both had already decided what God should look like, and the cross satisfied none of their demands. At ito po yung malala. Alam naman natin na binigay ni Jesus yung mga bagay na hinahanap nila. Yung mga signs, yung mga wisdom. Nagpakita naman siya ng signs, ang dami nga. Pinagaling niya ang may sakit, pinadilat niya ang bulag, binuhay niya yung patay. Pinakita niya rin yung tunay na wisdom. Nagsalita siya ng may authority. Na maging yung mga guro, yung mga magagaling, di sila makasagot sa kanya. Kahit yung kanyang mga kaaway, hindi siya mahuli sa kanyang mga salita. Kahit ano yung trap na gawin nila. Sa madaling sabi, ibinigay ni Jesus ang mismong mga bagay na sinasabi nilang gusto nila. Pero, tinanggihan pa rin nila si Jesus. Which tells us something important. Their demands were never really about evidence. It was about control. Desidido na sila kung ano yung gusto nilang Diyos, kung paano dapat siya kumilos. Kaya kahit gaanong karaming signs ang pakita ni Jesus, kahit gaano kalalim yung kanyang wisdom, di pa rin iyon mababago ng isip nila. Bakit? Dahil ang tunay nilang tinanggihan ay hindi yung kakulungan ng signs o wisdom. Ang tunay nilang tinanggihan ay ang cross mismo. Ito po yung point ni Paul. Laging may sariling criteria ang mundo kung ano ang dapat maging Diyos at kung paano dapat siya kumilos. At ang cross, para sa kanila, hindi kailanman pumasa sa kanilang standard, sa kanilang criteria. At hindi rin ito kailanman papasa. Ang gospel ay kamangmangan sa mga taong napapahamak dahil hindi nito binibigay ang kanilang hinahanap, ang kanilang gusto. And we know the world today is no different. Hanggang ngayon, gusto pa rin ng mga tao ang Diyos. Nakikilos ayon sa kanilang terms. Isang Diyos na mag-i-impress sa kanila sa paraang gusto nila. Pero kapag ipinangaral natin si Christ crucified, tatawagin pa rin nila itong kalokohan. And when we preach Christ crucified, they will call it foolishness. This is not a sign that something is wrong with the gospel. That is a sign that the gospel is exactly what it is supposed to be. So that is the first outcome. To those perishing, the word of the cross is folly. God has made foolish the wisdom of the world. The world did not know God through the wisdom, and the world demanded other things. The cross satisfied none of it. Pero hindi doon nagtapos si Paul. At hindi rin dapat tayo doon huminto. Dahil ang verse 18 ay hindi nagtatapos doon sa folly to those who are perishing. May kasunod pa. Yung salitang but doon. Pero, sabi dito, but to us who are being saved,
It is the power of God. Diyan tayo dadalhin ni Paul ngayon. Same cross, same message, pero para sa mga tinawag ng Diyos, ibang-iba na ang reality. Second outline. But to those being saved, the word of the cross is the power and wisdom of God. Because we preach Christ crucified. Tignan natin yung verse 23. But we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Pansinin natin yung ginawa ni Paul dito. Di ba, kababanggit lang niya yung mga Hudyo gusto ng signs. Yung mga Griego gusto ng wisdom. And now, he tells us what we preach. At hindi ito alinman sa dalawang gusto ng mundo. Sabi, we preach Christ crucified. Ang ipinapangaral natin, si Kristo na ipinako. Hindi si Kristo bilang miracle worker. Hindi si Kristo bilang philosopher. Hindi si Kristo na mas madaling tanggapin, mas impressive, mas matalinhagang, kundi Christ crucified. At mabigat yung sinabi ni Paul. He does not apologize for it. Matapang. Direkta niyang sinabi kung bakit ito nakaka-offend. A stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Alam na alam ni Paul kung ano yung magiging reaksyon ng mga taong kausap niya. Alam niyang matitisod ang mga Hudyo. Alam niyang pagtatawanan ito ng mga Griego. Pero ipinangaral pa rin niya ito. Ang salitang stumbling block po dito sa Greek ay skandalon. Yan po nanggagaling ang salitang scandal. Imagine, para sa mga Hudyo, ang cross ay isang scandal. Isang skandalo. It is offensive. It is deeply personally offensive to everything they believe God should be and do. Into the Greeks, folly. Not just unpersuasive, it is absurd, kalokohan, kakatawa sa kanila. And Paul knows all of this. And he still says, we preach Christ crucified. Isipin natin kung gaano katapang ito. Sa isang lungsod, gaya ng Corinth, kung saan yung kausayan, yung sukatan ng tagumpay, ang itumayo para ipangaral ang isang Mesaya na ipinako sa krus ay hindi lang kakaiba. Nakakahiya ito ayon sa standard ng mundo. It looked weak. It looked foolish. And yet, Paul does not look for a better sounding version. He does not add to it. He does not remove from it. He does not soften it. He preaches it plainly and directly. Yun po yung point. We preach Christ crucified. That is it. Hindi isang gospel na katanggap-tanggap sa paningin ng mundo. Hindi binihisan ng worldly wisdom o eloquence o ano pa mang fanciness. The same cross that offends the world is what we preach. We do not apologize. We do not negotiate. We declare it. Siguro, iba sa atin, madaling matukso na yun, yung point natin, na pagandahin yung gospel, yung dagdagan, bawasan. Parang palambutin ito para di masyadong nakaka-offend. Pero hindi po ito yung ginawa ni Paul. Alam niya kung ano yung offense ng gospel, pero ipinangaral pa rin niya. At ganon din dapat ang gawin natin. Second subpoint. To those being saved, the word of the cross is the power and wisdom of God because Christ crucified is the power and wisdom of God. Tingnan po natin verse 24.
But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Same cross, same Christ crucified. But to those who are called, everything changes. Importante po ito, sabi ni Paul, both Jews and Greeks. Di ba sila yung binanggit niya kanina? Na Hudyo gusto science, Griego gusto wisdom. These are these exact same people. Same background, same demand, same culture. But something happened. They were called. Tinawag sila ng Diyos. At yung pagtawag na iyon ang nagpabago sa lahat. Ang parehong cross na dati nilang tinanggihan. Ang cross na dati offensive sa mga Hudyo, foolishness sa mga Griego. Ngayon, para sa mga tinawag ng Diyos, ito na ang power of God and wisdom of God. Napakahalaga po nito. Dahil hindi nagbago yung message. The cross did not become more impressive or more sophisticated. Hindi nila binalutan ng ganun. What changed is that God called them. Tumawag ang Diyos. And when God calls, the same gospel that once offended them is now their power and wisdom. That is the sovereignty of God in salvation. Hindi sila naligtas dahil mas matalino sila kaysa sa iba. Hindi dahil mas open-minded o ano pa mga rason. Naligtas sila dahil tinawag sila ng Diyos. At sa pagtawag na ito, yung dating kalokohan lang ay naging lahat-lahat na para sa kanila. At ano yung tawag ni Paul sa cross? The power of God and the wisdom of God. Hindi lang simpleng the cross is powerful, the cross is wise. Kundi ang mismong kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. The cross, the thing the world calls most foolish, most offensive, most absurd, is the very thing in which God displays His greatest power and His greatest wisdom. Pag-isipan natin ito. Gusto ng Hudyo, signs, demonstrations of power. And here it is. The cross is the power of God. Not the kind of power they were looking for. But this is real power, alam natin. Ito ang kapangyarihang tunay na nagliligtas. While the Greeks wanted wisdom, and here it is. The cross is the wisdom of God. Not the kind of wisdom they were looking for again. But this is real wisdom. Ang karunungang nakakaligtas. The world was looking for power and wisdom. And God gave them both. Just not in the way they expected. Ito po yung point. Hindi nagbago yung cross. Hindi nagbabago ang cross. Hindi nagbabago ang gospel. Ang nagbabago ay ang mga tinatawag ng Diyos. At sa mga tinatawag niya, hindi kalokohan sa kanila ang pagkapako ni Kristo. He is everything. Si Jesus ang kapangyarihan. Si Jesus ang karunungan. Kaya again, hindi natin kailangan i-upgrade yung gospel. Hindi natin kailangan maging mas powerful ito o maging mas wise para iakma sa standard ng mundo. Dahil ito na yung the best. This is the power and wisdom of God. Ang kailangan lang natin gawin ay ipangaral ito. In our third subpoint, to those being saved, the word of the cross is the power and wisdom of God because the foolishness of God is wiser than. Sa verse 25, klinos na ni Paul.
For the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. This is the final verdict on the whole argument. Parang clinose na talaga niya. At gusto kong maging malinaw po ito sa atin. Dahil hindi naman sinasabi ni Paul na ang Diyos ay talagang foolish o weak. He is speaking comparatively or hypothetically. Parang sinasabi niya ganito. Sige, kahit tawagin pa ninyo itong kalokohan, kahit tawagin pa ninyo itong kahinaan, kahit sa paningin nyo, ito na ang pinaka-foolish at pinakamahina. Mas mataas pa rin ito kaysa sa pinakamagaling na kaya ninyong maabot. Ganun yung point. The world looks at the cross and calls it foolishness. Fine. Even then, God's foolishness is wiser than men. The world looks at the cross and calls it weakness. A man dying helpless on a Roman cross. Sige. Even then, God's weakness is stronger than men. Ang pinakamataas na wisdom na naabot ng tao, pinakadakilang lakas na inipakita ng tao, it does not come close. Not even close. So the world's verdict or view on the cross is not the final view. It's not even the most important one. God's verdict is. At ang tinatag ng Diyos ay ito. Ang cross, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang karunungan. Ito po yung point ni Paul. The foolishness of God surpasses human wisdom. The weakness of God surpasses human strength. Kaya hindi kailangan ng gospel ang approval ng mundo para maging gospel. It is the power and wisdom of God. And no amount of human wisdom or human strength changes. Kaya hindi dapat tayo mahiya sa cross. Hindi natin kailangang hintayin maging katanggap-tanggap muna ito sa mundo bago natin ipangaral. God's foolishness is wiser than men. At sapat na ito. Ngayon, ano pong ibig sabihin nito para sa atin? Pinakita sa atin ni Paul ang dalawang magkaibang reality. To those perishing, the word of the cross is folly. To those being saved, it is the power and wisdom of God. And in light of that, anong dapat natin gawin? Sinabi na ito ni Paul sa verse 23. We preach Christ crucified. Yun po yung application na. Tinutukoy niya ang bawat mananampalataya. Lahat ng tinawag ng Diyos. Lahat ng niligtas ng gospel. Lahat ng nakakaalam na ang word of the cross ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Lahat tayo ay tinawag para ipahayag ang mensaheng ito. Lahat tayo tinawag para ideklara ito. Yan po ang calling ng bawat Christian. So we should preach it plainly. Do not add to it, soften it, or remove from it. Pangaral natin ang gospel ng malinaw. Huwag nating dagdagan o bawasan. Christ crucified is a stumbling block to Jews and folly to Gentiles. Pero hindi gumawa si Paul ng ibang version ng gospel para maiwasan yung offense na ito. Hindi niya ito dinagdagan para maging mas impressive, binawasan para hindi gano'ng masakit. Para mas madaling tanggipin. Rather, he preaches it plainly. Directly. Ganun din dapat ang gawin natin. Kaya pag sinishare natin yung gospel sa pamilya natin, sa kaibigan, kaklase o katrabaho, huwag mong alisin yung part na nakaka-offend. Huwag mong i-sugarcoat yung mga katotohanang maaaring hindi nila magustuhan. Huwag mo ring dagdagan yung gospel para lang maging mas maganda ang dating nito. O dagdagan para maging mas offensive. No, it is offensive enough on its own already.
The gospel does not need our improvements. Christ is crucified, and that is the message. Preach it plainly. Ganun lang. In church, alam kong relevant po ito sa atin. Pag nag-evaluate tayo o nagkikritik ng preaching, pag ina-assess natin kung maganda yung sermon o hindi, ano ba yung hinahanap natin? Hinahanap ba natin? May pangaral ba ng tapat at malinaw ang pagkapako ni Kristo? O baka yung hinahanap natin o yung tanong natin ay, magaling ba siya magsalita? Eloquent ba? Nakaka-entertain ba siya? Magaling ba magpatawa? Dahil kung ang ginagamit pa rin nating sukatan ay ang standard ng mundo, we have already missed the point of this entire passage. Hindi impressiveness yung standard. Yung standard, ang faithfulness to the word of the cross. The world will call it foolishness, and that is expected. Na-mention na natin ito kanina. Tatawagin itong kalokohan lang ng mundo. Asahan na natin yan. Jews demanded signs, Greeks sought wisdom. The world today is no different. People still want a God who meets their demands, who shows up on their terms, who makes sense by their standards. Kaya pag pinangaral natin si Christ na crucified, may mga taong matitison. May mga lalayo, may mga tatawa, hindi iimik. Pero hindi ibig sabihin nun ay mali na yung gospel. Yan na mismo yung sinabi ni Paul na mangyayari. So do not be discouraged when the world calls the gospel foolish. Do not be shaken when people reject. Do not take it personally when someone dismisses what you believe. Higit sa lahat, huwag natin isipin na kailangan natin baguhin kahit ng kaunti ang mensahe para maniwala sila. Paul already told us, to those perishing, the word of the cross is folly. That's the reality. At kapag naiintindihan natin ang realidad na yan, magiging malaya tayo sa pressure na gawing katanggap-tanggap ang gospel sa lahat ng tao. The world will call it foolishness, and that is expected. But declare it anyway. Its offense is not a weakness, it is by design. Hindi natin pinipreach ang gospel dahil inaasahan nating tatanggapin ito ng mundo. Pinipreach natin ito dahil ito ang power and wisdom ng Diyos. Dahil nalugod ang Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng mensaheng ito. Nalugod ang Diyos na gamitin ang tila, kalokohan, na preaching para magligtas ng mga tao. Itong dahilan kung bakit natin ito pinapahayag. Not because it's popular, not because it impresses anyone. Dahil ito ang paraan na pinili ng Diyos. At ang kanyang foolishness ay higit na mas wise kaysa sa tao. So do not be ashamed of the word of the cross. Ang pagiging offensive nito ay hindi flaw. Ito mismo ay dinisenyo ng Diyos. The same word that the world calls foolishness is the power and wisdom of God to those beings. At kung nalulugod ang Diyos na gamitin ang mensaheng ito, kung ang foolishness ng Diyos ay mas marunong kaysa sa tao, at yung weakness ng Diyos ay mas malakas kaysa sa tao, church, wala na tayong dahilan para ikahiya ito. Siguro, meron isang tao sa buhay natin ngayon na kailangang marinig yung gospel. Baka matagal na natin itong pinagpapaliban. Baka naghihintay lang tayo ng tamang timing, tamang mga salita. Baka naghahanap tayo ng mas magandang version ng gospel. Hindi sila ma-offend. But Paul is telling us today, just declare it. I know it's not easy as it sounds. But just declare, Christ crucified, plainly and faithfully, because
It pleased God to save through this message. God does not need your eloquence, does not need your sophistication. He just needs you to be faithful on the word of the cross. And last na po, treat Christ as the power and wisdom of God because He is. Paul does not just say, the cross looks like the power and wisdom to those who are called. He says, Christ crucified is the power and wisdom of God. Mas matindi yung sinabi niya. Hindi lang ito tungkol sa pananaw ni Paul o perception niya. Ito yung deklarasyon niya ng katotohanan. At kung ganon, ang pagpipreach natin na si Kristo ay napako, magkakaroon lang ito ng saysay sa ating buhay kung talagang naniniwala tayo na totoo ito. Kaya ito po yung tanong ko sa inyo ngayon. Do you see Christ as the power and wisdom of God? Or do you treat Him as a joke? Isipin mo ang buhay mo. Kapag kailangan mo ng wisdom, saan ka unang lumalapit? Kapag nakaharap ka sa mahihirap na desisyon, ano yung unang pinangahawakan mo? Kung patuloy pa rin nating dinaragdagan si Kristo ng wisdom ng mundo, kung nahihiya pa rin tayo sa word of the cross, kung hinihintay pa rin natin na yung mas magandang version ng gospel bago natin i-share, then we are living like those perishing. Kung gano'n. Not those being saved. Tinatrato lang natin si Kristo gaya ng pagtrato ng mundo. Kalokohan lang, nakakahiya, nakaka-offend, sa joke. Kaya suriin natin yung puso natin, mga kapatid. Before you preach to others, do you believe it yourself? Do you run to Christ first? Nagtitiwala ka ba sa gospel? Hindi lang yung mensaheng dapat ipangaral, kundi bilang mismong pundasyon ng buhay mo. Papangaral natin ito ng malinaw dahil alam natin ito ang kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Hindi na tayo magugulat pag tinanggihan ito ng mundo dahil alam natin hindi nila nakikita yung nakikita na. At patuloy pa rin natin itong ipapahayag dahil kumbinsido tayo, hindi lang sa isip kundi sa puso at buong buhay natin, na ang foolishness ng Diyos ay mas higit kaysa sa tao. That is what it means to preach Christ crucified. Treat Him as what He is, the power and the wisdom of God. Our power and our wisdom as well. Bilang conclusion, Paul corrected the Corinthians church pursuit of worldly wisdom by grounding them in the word of the cross. And he is doing the same thing for us today. The word of the cross is folly to those who are perishing. God has made foolish the wisdom of the world. The world did not know God through their wisdom. At nalugod yung Diyos dito. The world demanded signs and wisdom. The cross gave them neither. To those perishing, the gospel will always look foolish. Hindi na yan magbabago. But to us who are being saved, it is the power of God. So we preach Christ crucified. Hindi dahil mahusay ito ayon sa standard ng mundo. But because it is what God has called us to declare. And to those God calls, that same Christ crucified is the power and wisdom of God. The foolishness of God is wiser than men. The weakness of God is stronger than men. And that is it. So church, preach Christ crucified. Huwag na natin itong dagdagan. Huwag na natin itong bawasan. Huwag na tayong mahiya. Just declare it plainly, faithfully. Because it pleased God to save through this message. And that is the word of the cross. Foolishness to those perishing,
but to us who are being saved. The power of God. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat, Ama, dahil pinaalalahanan mo ulit kami na ang gospel ay hindi kalokohan para sa aming inyong niligtas, kundi ito yung inyong kapangyarihan at karunungan. Kaya Ama, patawarin mo kami sa mga pagkakataong kinakahiya namin yung ebanghelyo o mas pinapahalaga namin ang wisdom ng mundo kaysa sa katotohanan ng iyong salita. Ama, tulungan mo kaming manatiling tapat sa pagdeklara kay Kristo na ipinako sa krus. Hindi dapat dagdagan, hindi bawawasan, at hindi pinapaganda para umakma sa mundo. Lord, bigyan mo kami ng tapang na ipahayag siya kung saan man kami naroon. At higit sa lahat, Ama, tulungan mo kaming magtiwala kay Kristo bilang aming kapangyarihan at karunungan sa bawat araw ng aming buhay. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.